Sabi ho dito sa Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, ang kabanata ho ay 10, mga talatang 22 hanggang 29 sa salin ng Ang Bagong ang Biblia. Nang panahong iyon sa Jerusalem ay kapistahan ng pagtatalaga, noon ay tagginaw, at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin." Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama." Mga minamahal, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Open our eyes, O God, that we may behold the wondrous things out of your law, for Christ and His kingdom. Amen and amen. Kakaupo na po kayo, mga kapatid. Mga pinagpalang tupa, ang titulo po ng ating pangangaral sa umaga pong ito. Mga kapatid, naranasan nyo na po ba na magkaroon po ng napakalaking utang na loob sa isang tao? Ayaw tumayo ng aking mic. Gaya halimbawa, kung iisipin po ninyo, siguro ang pinakatao na pinagkakautangan natin ng loob ay walang iba kundi yung ating mga magulang. Di po ba? Kahit na alam naman ho nating lahat na hindi sila perpekto, marami po sila marahil na pagkukulang sa atin, pero hindi po natin mapagkakaila o maitatanggi ang napakarami po nilang ginawa para marating po natin yung kung sino man po tayo ngayon o kung ano man po tayo ngayon. Dahil po sa kanila, kaya po tayo umiiral sa mundo. Kung wala po yung ating mga magulang, hindi po tayo ipapanganak. Tama po ba, mga kapatid? Dahil po sa pagsisikap po nila, kaya po tayo nakapag-aral kahit papano. Dahil po sa pagmamahal po nila, kaya po tayo meron ng lahat po ng meron tayo, lalo na po nung tayo may mga bata pa lamang at wala pa tayong kakayanang bumili nito para sa ating mga sarili. Maliban po dito, mga kapatid, sila po ay mga taong unang nagmahal po sa atin at nag-aruga po sa atin, lalo na po sa mga panahong hindi pa po natin kayang mamuhay para sa ating mga sarili. Maliban po dito, mga kapatid, sila din po yung naging unang guro po natin. Sila po yung mga unang nagturo sa atin ng maraming mga bagay, kung bakit tayo natutong magluto, kung bakit tayo natutong maglaba, at gumawa ng iba pang mga gawaing bahay, ay yan po lahat ay turo ng ating mga magulang. Marami pa pong iba na unang nagturo po sa atin ay walang iba, kundi ang ating mga magulang. So tunay po, mga kapatid, na hindi po matatawaran ang laki po ng ating utang na loob bilang mga anak sa atin pong mga minamahal na magulang. Masasabi po nating utang po natin sa kanila ang ating buhay. Ng mga anak na naririto, no? Alam ko po na walang perpektong magulang, pero wag niyo pong makakalimutan na kung wala ang inyong mga magulang, wala kayo. Wala tayo. Napakahalaga po nila sa ating mga buhay. So hindi po matatawaran ang laki ng utang na loob natin sa kanila. At masasabi po nating utang na loob po natin ang ating mga buhay sa kanila, maging ang ating buong pagkatao. Kaya naman po kapag tayo ay may kakayanan na, ang atin pong tugon sa kanila, sa abot po ng ating makakaya, nais po natin silang suklian kahit hindi naman po talaga natin kaya. Pero sa abot ng ating makakaya, dahil po sa ating pagmamahal at laki ng utang na loob sa kanila,
Nais po nating ibalik yung kabutihan na ginawa po nila sa atin. Nais po nating tumanaw ng utang na loob sa kanila na siyang nag-alaga, nagpakain at nagpaaral po sa atin. Sa kanilang pagtanda po, handa po tayong alagaan sila, bilhin ang kanilang mga pangangailangan, magsakripisyo para po sa kanila dahil sa ating pagmamahal at sa ating napakalaking utang na loob sa atin pong mga magulang. At kita ko po yan sa buhay ng aking ina na si Mami Jo, talaga naman kung makikita nyo kung paano niya arugain, paano niya alagaan, at isustina sa abot ng kanyang makakaya ang aking lola na si Lola Virgie, talagang makikita doon yung hindi lang yung pagmamalasakit kundi yung labis na pagmamahal, at yung pagtanaw ni Mami Jo ng malaking utang na loob sa kanyang ina na si Lola Virgie. Dahil hindi nyo ho natatanong, si Lola Virgie na dati nating nakakasama ay bedridden na. Hindi na ho niya kayang tumayo at maglakad. So alam po ninyo yung hirap nung ganun. So kailangan lahat ng mga pangangailangan niya iaabot sa kanya. Lahat ng kailangan niya iuutos niya. At napakalaking pag-ibig mayroon si Mami Jo kung bakit niya yon nagagawa para sa kanyang magulang. Pero mga kapatid, gusto ko pong maunawaan din po natin na higit pa po sa nagawang pabor ng ating mga magulang sa atin, ang nagawa pong pabor ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po natin utang sa Kanya ang ating pag-iral dito po sa mundo, utang din po natin sa Kanya maging ang ating mga magulang na sinasabi nating napakahalaga na nag-aruga po sa atin. Hindi lamang po natin utang sa Kanya ang lahat ng mga temporal na bagay na meron po tayo, utang po natin sa Kanya bilang mga mananampalataya kung bakit po tayo naging mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung bakit po tayo mayroong pag-asa sa walang hanggan. Utang po natin sa ating Panginoong Hesukristo kung bakit po tayo hindi mapapahamak at parurusahan sa impyerno dahil po sa ating mga kasalanan. Ito po ay sapagkat tinubos po niya tayo, inalay po niya ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. At doon po sa krus ng Kalbaryo, nabubo ang kanyang dugo bilang panghugas sa lahat ng ating karumihan at mga kasalanan. Higit sa kanino pa man, mga kapatid, ay napakalaki po ng ating utang na loob sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya, hindi lang tayo meron ng lahat ng mga bagay na temporal na meron tayo. Dahil po sa Kanya, meron po tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual and take note, hindi lang espiritual, eternal. Walang katapusan, walang hanggang pagpapala ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ilan pong espiritual at eternal na pagpapalang sinasabi ko po sa inyo ay binanggit po dito ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talatahong ating pinag-aaralan ngayon. Ayon po sa verses 22 to 23, unang part ng ating text, ito pong mga pangyayaring pag-aaralan po natin ay nangyari habang ang ating Panginoong Hesukristo po ay naglalakad po sa templo ng Jerusalem, partikular po doon po sa bahagi na tinatawag na Portiko ni Solomon. Ito po ay pumapatungkol sa daanan sa paligid po ng templo. Di po alam kung nakita nyo na yung Temple of Jerusalem, pero may templo siya sa gitna. At sa paligid po noon ay may bakod. At yung bakod po na yun ay meron pong parang hallway. Meron po yung mga bubong, bagamat hindi kamukha ng bubong natin ngayon, pero pwede ka doong maglakad, hindi ka naiinitan at nababasa ng ulan. So doon po, naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo sa may silong, sa paligid ng templo o yung tinatawag na Portiko ni Solomon. So dito po, nagdaan yung ating Panginoong Hesukristo sapagkat gaya ng inyong nabasa nung panahon pong iyon ay tag-ginaw. So, para makaiwas po sa matinding lami, ay dumaan po ang ating tagapagligtas kung saan meron pong silong para maprotektahan po siya mula sa malamig na panahon. So, ito po ay sapagkat nangyari po yung mga pangyayaring ito ayon po sa talatang 22 hanggang 23 noong sineselebrate po ng mga Hudyo yung tinatawag po na kapistahan ng pagtatalaga or Feast of Dedication
o mas kilala po sa panahon natin ngayon na Hanukkah. So ito po ay 8 araw na pista na wala naman sa bagong tipan. Ito ay lumang tipan rather. 8 days feast na ginagawa po ng mga Hudyo yearly, taon-taon, tuwing buwan po ng Desyembre. Ang reason nila bakit nila ito ginagawa ay inaalala po nila yung pagbawi at pagtanggol ng kanilang mga ninuno sa templo ng Jerusalem. Noong mga panahong ito po ay sinakop at binaboy ng bansang Syria sa pangunguna po ni Antiochus Epiphanes noong taong 170 BC. So napakatagal na panahon. So binaboy, tinanggal yung templo, lugar na pinag-aalayan nila ng mga hayop, pinalikan ng mga taga-Syria ng mga Diyos-Diyosan. So binaboy ang templo ng Jerusalem dahil sila ay nagkapi ng bansang Syria. At noong taon pong ito ay nabawi, makalipas ang ilang taon, nabawi din ng bansang ng Jerusalem yung kanila pong binaboy na templo sa pangunguna po ni Matatayas. Kaya po meron silang ganitong selebrasyon yearly. So yung pong okasyon, noong panahon pong ito, ay iyon, yung pag-alala ng dakilang pangyayaring ito, kung saan ang mga Hudyo ay nabawi ang kanilang inagaw na templo. So yun po yung pangyayari ng mga panahong naglalakad ang ating Panginoong Hesukristo. At dito po, sa nabasa natin, nagkaroon po muli ng engkwentro ang ating tagapagligtas sa mga Hudyo na nakakita po sa kanya habang siya ay naglalakad sa templo. So, at dito po nakita natin mga kapatid, yung tunay na kalalagayan espiritual ng mga Hudyong kumompronta sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po doon mga kapatid, makikita rin po natin dito kung gaano po pinagpala yung mga tupa na itinuturing ng ating Panginoong Hesukristo na pumapatungkol walang iba kundi sa mga mananampalataya na gaya po natin. Kaya naman po, sa liwanag po ng lahat ng pagpapalang ito na pag-aaralan po natin, na maaaring naranasan na po ng marami po sa atin dito, yung main idea na gusto ko pong ipakita sa inyo sa sermon po na ito ay ito. Ang mga tupa ni Kristo ay pinagpalang lubos, kaya dapat tayong magpuri, maglingkod, at mabuhay para sa Diyos. Ulitin ko po yung main idea na gusto kong idiin sa inyo. Ang mga tupa ni Kristo, tayo bilang mga mananampalataya, ay pinagpalang lubos, kaya dapat tayong magpuri, maglingkod, at mabuhay para sa Diyos. So, hinati ko lamang po mga kapatid yung ating pangangaral sa dalawang bahagi. Una po ay pinamagatan natin ang mga hindi mananampalataya in verses 24 to 26. At yung pangalawa at panghuli, yung mga mananampalataya in verses 27 to 29. So, isa-isahin po natin pag-aralan mga kapatid. Una po, binanggit po yung mga hindi mananampalataya. Mga hindi mananampalataya. In verses 24 to 26, mababasa po natin yung ilang mga katangian ng mga hindi mananampalataya na tinawag po ng ating Panginoong Hesukristo dito, particularly in verse 26, na hindi po kabilang sa kanyang mga tupa. Mahalaga pong matutunan muna natin ito, mga kapatid, upang malaman po natin kung sino-sino po ba ang hindi kabilang sa mga tupang lubos na pinagpala ng Diyos, nang sa gayon ay hindi din po natin madaya ang ating mga sarili at hindi tayo umasa sa wala. So sa mga talatang ito, isiniwalat po ng ating mabuting pastol ang tunay na kulay o kalalagayang espiritual ng mga Hudyong kausap po niya noon pong panahon pong ito. So unang katangian po nila na nakita natin sa talata ay sila po ay mga taong mapagpanggap. Mga taong mapagpanggap. O sila po ay mga mandaraya o epokrito o mahilig magkunwaring tao. Pinapakita po nila na tila sila ay interesado sa ating Panginoong Hesukristo, pero in reality ay hindi. Namumuhi sila sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung makikita natin in verse 24. Ang sabi po dito, kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sa unang basa, mga kapatid, tila interesado po silang
talagang malaman kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ba? Sa tatalata pong ito, nakita natin na tila ang sinisisi nila kung bakit hindi sila kumikilala sa Kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kasi tila malabo, tila ayaw pang diretsuhin ayon sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo kung sino talaga siya. Kaya hindi daw nila maget. Yun ang sabi nila dito. Ngunit totoo po ba, mga minamahal, na hindi po rekta at hindi po klaro na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo kung sino po siya? Hindi po ba sa mga nakaraan po nating mga pag-aaral ay makailang beses na pong ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo kung sino talaga siya? Gaya halimbawa in chapter 6 verse 35, kung saan ipinahayag po doon ng ating Panginoong Jesus na siya po ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit, na kailangan pong siya ay kainin ng mayroong pagsampalataya upang siya po ay magkaroon ng buhay, o sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naalala niyo po yon sa pag-aaral natin sa nakaraan? Pero in chapter 6 verse 65, nabasa po natin doon na imbes na sumampalataya yung mga Hudyong ito noong nagpakilala ang ating Panginoong Jesucristo, tinalikuran po nila siya at kanila po siyang iniwan. In chapter 8 verse 12, ipinahayag din po doon ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ang ilaw ng sanlibutan, at sino mang susunod sa Kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman at magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ngunit hindi pa rin po sila naniwala at sinabing puros kasinungalingan lamang ang Kanyang mga sinasabi. In chapter 8 verse 58, ipinahayag po doon ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang I am, siya ang ako nga na binabanggit sa Exodo kabanatang 3, or in other words, siya si Yahweh. Ngunit imbis na maniwala sila, ang ginawa po ng mga Hudyo ayon sa verse 29, tinangka po nilang paslangin, tinangka po nilang patayin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat inaakala nila na siya po ay namumusong, siya po ay nagbablaspheme sa ating Panginoong Diyos. And in chapter 10, mga kapatid, ilang months pa lang po ang nakakaraan bago po yung pangyayaring ito na pinag-aaralan po natin, nagpahayag po ang ating Panginoon Jesucristo na siya daw ay siya ang mabuting pastol. Na sinasabi sa awit kabanatang 23 na si Yahweh, na isang pagpapakita rin na siya ay Diyos. Pero inakala nila na siya ay nababaliw at siya ay may sa demonyo. No? Sabi sa chapter 10, verse 20. So ilan lamang po ito, mga kapatid at mga minamahal, sa napakaraming pagkakataon na hayagang nagpakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Pero sa kabila nito, paulit-ulit po silang hindi naniniwala, paulit-ulit po silang hindi sumasampalataya. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi po talaga sila inosente kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang talaga nila matanggap at ayaw lang talaga nilang paniwalaan kung sino talaga siya. Kung gayon, mga kapatid, ano po ang talagang motibo ng mga Hudyong ito kung bakit gusto po nilang ipahayag o gusto pong ipahayag nila ng ating Panginoong Jesucristo minsan pa kung sino talaga siya? Ano yung ang reason? Ano yung purpose? Ano yung motive behind doon sa sinabing ipakilala niya ang kanyang sarili ng rektahan? Kung titingnan po natin yung context ng talatang ating pinag-aaralan, particularly in verses 31 to 39, mababasa po natin dito, by the way, pag-aaralan natin next Sunday, yung verses 31 to 39. Pero dito po, mababasa natin, kung titingnan nyo ng mabilis na basa dyan, na gusto lang po nilang hayagang muling sabihin ng Panginoong Jesus kung sino siya, nang sa gayon ay magkaroon po ulit sila ng dahilan at pagkakataon na siya ay pusigin at kanila po itong paslangin. Kaya po natin nasabi, mga kapatid, na sila po ay mga mapagpanggap at mga tusong tao. Nagkukunwari lang silang mahalaga sa kanila na makilala si Jesucristo, pero ang totoo, namumuhi talaga sila sa Kanya at gustong-gusto lang po talaga nilang siyang patayin. Ganyan din po, mga minamahal, ang maraming tao sa panahon po natin ngayon na nagpapahayag na sila ay mga mananampalataya at nakakakilala kay Kristo. Pero ang totoo sa kanilang pamumuhay
sila po ay nagre-rebelde at hindi sumusunod sa Kanya sapagkat mas mahalaga pa sa kanila ang pamumuhay sa kasalanan kaysa mamuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa pong katangian ng mga hindi mananampalatayang ito, mga kapatid, ay sila po ay mga sarado ang utak. Mga sarado ang kanilang utak. Ganyan po yung nabanggit natin kanina. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ilang beses na pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung sino po siya, pero ayaw pa rin po nilang maniwala. Kahit ano pong paraan ng pagsasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ay hindi pa rin po nila ito matanggap. Sabi nga po dito sa verse 25 ng same chapter, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo naniwala. Kita niyo po yon? Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. In other words, sinasabi po dito ng ating Panginoon Jesucristo, kung ayaw ninyo talagang paniwalaan yung aking mga sinasabi, tingnan nyo na lamang ang aking mga ginagawa. Sino ang makagagawa nito kung hindi siya ang Kristo na nagmula sa Diyos? Nakapagpalakad ng pilay, pinagaling ang ipinanganak na bulag, at nagsagawa ng napakaraming himala. Sino ang makakagawa ng mga dakilang bagay na ito kung hindi siya ang Kristo na isinugo ng Diyos? Pero kahit napakarami na pong patunay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ayaw pa rin po nilang maniwala. Sarado po ang kanilang utak. Nilamon po sila ng kanilang matinding selos at matinding pagkamuhi sa ating tagapagligtas. At kung mapapansin niyo po mga kapatid, ganyan din po ang maraming tao sa panahon po natin ngayon. Kahit ilang beses mong i-Bible study, share ng gospel at imbitahin sa church para makaparinig ng gospel, wala pa ding epekto ito sa kanila. Ayaw pa rin nilang iwanan ang makasalanan nilang buhay at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po mga kapatid sapagkat sarado po ang kanilang utak sa katotohanan at gusto pa din nilang paniwalaan ang sarili nilang katwiran kahit ang dulo po nito ay kamatayan at walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Matapos po nito, nagpatuloy po ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsisiwalat sa tunay na kalalagayan po ng mga Hudyong ito na hindi mananampalataya. At dito po, makikita natin na mas nilaliman po ng ating Panginoong Jesucristo ang diagnosis kung bakit po talaga hindi sila sumasampalataya, mga kapatid. Ito po ay sapagkat, sabi sa verse 26, hindi sila kabilang sa kanyang mga tupa. Again, ang sabi sa verse 26, subalit hindi kayo naniwala. Bakit? Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. And please note, yung paraan ng pagkakasabi ho dito ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya sinabi na hindi kayo mga tupa sapagkat hindi kayo sumasampalataya. Pansin niyo po, as if ang kawalan po nila ng pagsampalataya ang dahilan kaya hindi sila naging tupa. Hindi po gayon. Ang sabi po ng talata, hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sa makatuwid, ang pinakadahilan po ng kanilang hindi pagsampalataya ay sapagkat hindi sila talaga kabilang sa mga tupa ni Kristo. Hindi sila kabilang sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya noon pa mang una upang sila ay lumapit once na narinig po nila ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa chapter 6, verse 37 ng same book, all the Father gives me will come to me. Lahat po wika ng ibinigay sa Kanya ng Ama ay siguradong lalapit po sa Kanya. At yamang sila po ay hindi lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya, ito po ay patunay na hindi talaga sila kabilang sa mga tupa ng Diyos. Sa ibang bahagi po ng kasulatan, sinabi po na hindi sila talaga mga elect. Hindi talaga sila mga pinili para sa kaligtasan. Sapagkat yung mga pinili lamang po bago palalangin ng sanlibutan, ang siyang magre-response ng mayroong pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ka sumampalataya, kasi bago palalangin ng sanlibutan, pinili ka na ng Diyos sa kaligtasan. Ang sabi po sa Gawa 13:48, matapos pong mangaral ni Apostol Pablo sa lugar ng Pisidia, yung mga tao po doon ay nagalak.
at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino daw po yung sumampalataya? Yung mga naitalaga na sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa simula pa lang, meron na talagang pinili, meron na talagang itinalaga sa buhay na walang hanggan, at makikita po natin kung sino sila once na ipinahayag ang gospel at sila ay lumapit ng merong pananampalataya. Now, ano po ba ang batayan ng Diyos? Kaya po siya pumili. O if I will make it more personal, ano ang reason, ano ang basis ni God kung bakit kanya pinili bilang kanyang maging tupa? Ang kanila po bang galing? Ang kanila po bang kabutihan? Dahil po ba nakita na ng Diyos buhat pananalangin ng sanlibutan na eventually sasampalataya rin sila? Well, sa turo ng Bible, mga kapatid, hindi po iyon ang basis. Ang tanging batayan kung bakit po ang Diyos ay pumili ng mga taong ililigtas ay ang soberenong awa at biyaya lamang ng Diyos. Ang sabi po sa Roman 9, talatang 11, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakagagawa ng anumang mabuti o masama upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Verses 15 to 16, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito'y hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao. Ayon po ba sa tao? Hindi, kundi ayon sa habag ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, ang mga tupa ng Diyos ay pinili niya bago lalangin ng sanlibutan, hindi batay sa sino man o anumang mayroon sila or for sin merits, kundi ito'y batay sa soberenong biyaya lamang ng Diyos or sovereign grace. Kaya wala po tayong maipagmamalaki na mas mainam po tayo at mas magaling kaysa sa ibang hindi paligtas. Sapagkat kung bakit ka lang naligtas, ay sapagkat pinili ka lang ng Diyos dahil naawa siya at naging mabiyaya sa iyo. Maaring tinatanong niyo, Pastor, sa makatuwid, kaya po sila hindi sumampalataya, ay sapagkat hindi sila tupa ng Diyos o hindi sila kabilang sa mga itinalaga sa kaligtasan, hindi po ba? E di parang ang Diyos po ang may kasalanan, kaya po sila mapupunta sa impyerno sapagkat hindi sila itinalaga. Well, hindi po gayon, mga kapatid. Sapagkat ang dahilan kung bakit mo ang isang tao ay mapupunta sa impyerno ay ang kanyang kasalanan. Hindi po dahil sa hindi siya pinili. No, lahat ay mapupunta sa impyerno dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Kung tutusin, mga kapatid, kung pag-aaralan po nating mabuti, lahat po na tayo ay karapat-dapat doon. Yun po talagang original nating pupuntahan. Pero salamat sa Diyos dahil sa pumili siya ng mga tao na ituturing niyang sariling tupa niya na maging object ng kanyang soberenong habag at soberenong biyaya. Kung hindi po pumili ang Diyos, pakinggan niyo po ito, bago palalangin ang sanlibutan, wala pong maliligtas na kahit sino. Ang sabi po sa Juan 6, verse 65, sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Wala tayong kakayanan or we are dead in our trespasses and sin. Sabi po sa Efeso 2:1. Ibig sabihin, wala tayong ni kahit isang gatiting o nakakayanan upang iligtas ang ating sarili. Kaya lang po tayo nagkaroon ng kakayanang sumampalataya, ayon po sa Juan 1:12 hanggang 13, ay sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan sa pamamagitan ng kapanganakang muli, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maaaring sinasabi po ninyo, Pastor, hindi po ba unfair yun? Yan madalas yung laging sinasabi ng iba. Unfair yun. Bakit iilan lang ang pinili ng Diyos sa kaligtasan? Bakit hindi lahat tupa? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kanino siya naging unfair? Kung lahat po tayo, kung meron pong deserving na maligtas, deserving, doon siya magiging unfair. Ang tanong, meron bang deserve para maligtas? For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3, verse 23. Kung gusto mo ng fairness, God will send us all to hell because of our sin. Yan ang fair. No? Lahat tayo mapunta sa impyerno. Yan ang patas sa atin. But we don't want that, mga kapatid. We want grace. We want mercy.
Kasi we all know na wala sa ating deserving maligtas. Kahit sino ka pa. Hindi mo deserve kung bakit ka niligtas ng Diyos. Biyaya lang yan ng Diyos sa'yo. Kaya lang tayo naligtas because of His sovereign grace. At kaya, tsaka mga kapatid, matanong ko lang, sino po tayo para gustuhin ng Diyos? Sa Kanyang gusto, ano? Baka nakakalimutan natin yung lugar natin, ano? Napakapangahas naman po natin para bagang sabihin natin na mas marunong pa tayo sa Kanya, na tayong mga makasalanan at mga mangmang na tao. Tila na-anticipate na po yun ni Apostol Pablo na may mga taong sasabi, unfair. May mga pinili. Kaya sinabi rin ni Apostol Pablo in Romans 9, verses 20 to 21, ang sabi niya, Romans 9, 20 to 21, ngunit sino ka, o tao, na makikipagtalo sa Diyos? Kung meron siyang pinili para sa kaligtasan, sino ka, o tao, na makikipagtalo sa Kanya? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para marangal na gamitin at sa isay para sa pangkaraniwang gamit? Mga kapatid, in short, wala tayong kay para questionin ang kalooban ng Diyos sa Kanyang pagpili ng mga tao ililigtas at magiging bahagi ng Kanyang kawan. Huwag po nawa nating makalimutan na tao lang tayo at siya ang Diyos. Siya ang may kay, tayo wala. So going back to our text, verse 26 ng John, nabasa po natin dito ang pinakadahilan kung bakit hindi talaga sila sumampalataya. Ito po ay sapagkat ang mga taong ito ay hindi talaga nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Hindi sila kabilang sa kawan at tupa ng Diyos. Na bago po ako mag-move on sa next point, gusto ko lang pong idagdag, mga kapatid. Pastor, maaaring tinatanong nyo, gano'n naman po pala May mga tao naman po palang pinili ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Nakabilang sa Kanyang tupa na magre-response. Yung mga tupa lang na yun ay magre-response sa gospel call. Bakit po nangangaral pa po tayo sa lahat ng mga tao? Bakit pa po ipinapangaral natin ng ebanghelyo sa lahat? Gayong yung mga pinili lang naman pala, yung mga tupa lang naman pala ang magre-response. Well, ang sagot ko po dyan, mga kapatid, una, sapagkat utos ni Kristo na ipangaral natin ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Diba? Matthew 28 verse 19. Hindi naman sinabi doon, i-preach mo yung gospel sa mga elect. I-preach mo lang yung gospel sa mga tupa. Sabi, all nations. Secondly, hindi naman po natin alam kung sino yung mga pinili. At yung mga tupa, wala naman silang tatak na pi sa ulo nila. O kaya buntot. Dito lang ako mag-evangelize kasi ito lang yung mga pinili. Walang ganun Kaya pinipreach natin yung gospel sa lahat. At yung atin pong makikilala lang po natin kung sino yung tupa ng Diyos once na preach natin yung gospel sa lahat at sila'y tumugon sa ating gospel call. Pag kami tumugon, iyon ang tupa ng Diyos. Iyon ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan. That's why we preach the gospel to all people. Okay? So, paano po natin nalaman? Yan po ay sapagkat isa sa katangian nila, yung mga tupa ng Diyos, ay pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo sa mga susunod na talata. Paano natin nasabi na yung mga tupa ng Diyos magre-respond sa gospel? Hindi kamukha ng mga Hudyong ito. Kasi sinabi yung mga katangian nila sa mga susunod na verses, and that will lead us to our last point. Yung mga mananampalataya na tinatawag. In verses 27 to 29, ipaniliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit nasabi po niya na yung mga Hudyong kausap niya sa mga naunang talata ay hindi po mga tupa ng Diyos. Ginawa po niya ito sa pamamagitan ng pagdidescribe kung ano po ba ang katangian ng kanyang tupa. Ano ba ang karakteristik ng tupa ng Diyos? Maliban po dito, ipinakita din po niya kung gaano pinagpala yung kanyang mga tupang ito upang ma-realize ng mga Hudyo na bumabatikos sa ating Panginoong Jesucristo gaano po napakamiserable ng kanilang buhay dahil po sa kanilang kawalan ng pananampalataya. So pansinin niyo po yung pansinin niyo po una kung paano po ipinakilala ang kanyang mga tupa in verse 27. Ang sabi po dito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin.
So sa talatang 27, binanggit po dyan yung tatlong katangian ng kanyang tupa. Nakikinig sa kanya, nakikilala niya, at sumusunod sa kanya. Una, sila po ay nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, hindi po gaya ng mga Hudyong ito na ayaw makinig at sumampalataya sa kanyang ebanghelyo. Ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa gospel at sinasampalatayanan po nila ito. Sila po ay interesado sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi sa kanila boring ang ebanghelyo ni Kristo. Kahit paulit-ulit nila itong narinig, napakasarap ng ebanghelyo. Ganun ba? Napipil nyo, mga kapatid? Every time na pipreach sa inyo yung gospel, meron pa rin bang meron pa rin bang tiri-ay ang inyong mga mata? Meron pa rin bang pakiramdam yung inyong mga puso? Every time na nare-remind kayo sa pagliligtas ng ating Panginoon, masyado na kayong pamilyar at parang wala na itong epekto sa inyong mga buhay. Ang mga tupa ng Diyos, mga kapatid, hindi sila naboboring sa gospel. Sila po ay tumutugon dito ng mayroong pananampalataya. At yan po natin, unang makikilatis ang tupa, ang tunay na tupa ni Kristo at sa hindi. Kapag po ibinahagi natin sa kanila ang ebanghelyo at sila po'y naging interesado at sila po ay sumampalataya dito. Kapatid, gusto kitang tanungin sa mga oras na ito, tupa ka ba ng ating Panginoong Jesucristo? Pinakikinggan mo ba ang kanyang mga salita? Hello? Pinakikinggan niyo po ba? Interesado ka ba talaga dito? O kanina pa lumilipad ang iyong isipan? Nasasabi ka ba at nasasarapan sa salita ng ating Panginoong Jesucristo? Tunay mo bang pinapaniwalaan at sinasampalatayanan ito? Kapatid, tupa ka ba talaga ng ating Panginoong Jesucristo? Pangalawang katangian, mga kapatid, ng mga tupa na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, sila daw po ay nakikilala niya. Nakita niyo po, nakikilala niya. Batay po sa pinag-aralan natin last week, yung pagkakakilala po dito ng ating mabuting pastol sa kanyang mga tupa ay hindi lamang po pumapatungkol sa knowledge or personal information about sa atin. Ito po ay pumapatungkol sa lalim, lawak, laki at tindi ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga tupa. Ito daw po ay gaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama at ang pagmamahal ng kanyang Ama sa kanyang anak. In other words, mga kapatid, ito po ay eternal, walang hanggan na pag-ibig ng ating mabuting pastol. Mga minamahal, manlalamig ang pag-ibig ng asawa mo sa iyo. No? Magbabago ang pag-ibig sa iyo ng kasintahan mo. Magbabago ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero kailanman, hindi magbabago ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Walang hangganan ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Ganyan magmahal ang ating mabuting pastol. Panghuling katangian ng tupa na ating Panginoong Hesukristo na binanggit in verse 27, sila daw po ay sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila pasaway, hindi sila rebelde, hindi matitigas ang kanilang mga ulo. Yes, may mga pagkakataong nakasusuway, may mga pagkakataong nagkakamali, pero mga kapatid, hindi po nila kaugalian na sumuway, magrebelde at magtigas ang ulo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung mas madalas ka pang sumuway, kung kahit ang tagal-tagal mo ng mananampalataya, nagpapatuloy ka pa rin nagtatampisaw sa kasalanan, kung palagi kang may critical spirit sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kalooban ng Panginoon, baka hindi ka talaga niya tupa. Kasi ang tunay na tupa, hindi lang nakikinig, sumusunod sa kanyang pastol. Baka kambing ka talaga. Diba yun lang naman yun sa Matthew 25, dalawa lang na hinati ang Panginoong Jesucristo sa araw ng paghuhukom ang mga tao, isang kambing, isang tupa. Ang kambing, literal na makukulit, matigas ang ulo. So baka ganun, kaya hindi ka sumusunod. Ulitin ko ang tanong, mga kapatid, tupa ka ba talaga? Ang buhay mo ba ay markado ng pagsunod sa ating mabuting pastol? Now, kung nare-realize mo na yung mga katangiang ito ay taglay-taglay mo, aba mga kapatid, magsaya ka. Magpuri ka sa Diyos. Pagklingkuran mo siya ng lubos.
Sapagkat kung ikaw ay tupa ng Diyos, kung taglay-taglay mo yung lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kanina, meron kang sobrang laking pagpapala na tinanggap mula sa Diyos. Ano-ano po yung mga pagpapalang ito? May tatlong bagay pong binanggit ulit ang ating Panginoong Jesucristo in verses 28 to 29. Yan po yung mga huling talata ho natin. Ang una po ay, dalawa lang pala, no? Ang una po ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Sabi po sa verse 28, sila'y binibigyan ko ng ano? Kotse. Yun po ba? Sila'y binibigyan ko ng maraming pera. It's more than that. Buhay na walang hanggan. At kailanman hindi sila mapapahamak. Meron pa po bang masihigit na pagpapala ron, mga kapatid? Ito po hindi pumapatungkol lamang sa walang katapusang buhay, sumpa po yun, pagka gano'n, ano? Ito po ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Di po ba kayo nagtataka kahit wala kayong pangsaing mamaya o nag-abot na yung Meralco bill nyo na 2 buwan tapos di nyo alam kung saan kayo kukuha ng pera? Bakit parang payapa kayo at may kapanatagan at may kasiyahan sa buhay? Kasi iyan ay bunga ng walang hanggan. No? Kahit may mabigat tayong pinagdadaanan, ano? Bakit tayo mayroong katatagan at masaya pa rin tayo nakasasamba sa Panginoon? Kasi iyan ay bunga ng walang hanggan na nasa sa iyo, buhat ng ikaw ay sumampalataya. Isang buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, katatagan, at kakuntentuhan. Isang buhay na may kaligtasan mula sa hatol at parusa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Isang buhay na punong-puno ng pag-asa. No, dumating man yung kinatatakutan ng iba na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, no, hindi tayo natatakot. In fact, gusto natin siyang salubungin doon kasi alam natin na tayo ay kabilang sa kanyang mga tupa. Naparito siya para iligtas tayo. Hindi tayo para hatulan. Ang buhay po na ito ay nararanasan mo na ngayon dito sa sanlibutan. Pero kung nasisiyahan ka na dyan, gusto ko sabihin sa iyo, wait, there's more. Lulubusin niya yung kaligtasan, meron ka. Lulubusin niya yung buhay na walang hanggang na-enjoy mo ngayon sa muling pagparito niya kapag ikaw ay kanyang tinawag sa huling tunog ng pakakap. Ngunit baliwala po ang dakilang pagpapalang ito, mga kapatid, baliwala po yung buhay na walang hanggan, kung pwede naman po pala itong bawiin sa atin. Di po ba pwede naman po pala itong manakaw, pwede naman po pala itong mawala sa atin. Paano po tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan kung araw-araw nangangamba tayo na yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ay pwede po pala mawala sa atin? Nakukuha niyo po ba? No? Paano ka magkakaroon ng peace and joy sa ini-enjoy mong eternal life kung iniisip mo araw-araw pwede itong mawala sa iyo? Di ba hindi tayo mag-i-enjoy, hindi tayo magkakaroon ng peace. Pero mga kapatid, purihin po ang ating makapangyarihan at tapat na Diyos. Ang kaligtasang ibinigay niya ng minsan ay kailanman ay hindi na niya babawiin. At sisiguraduhin po niya na mananatili ang ating kaligtasan hanggang wakas. Ang sabi po sa pagpapatuloy ng verse 28, at hindi sila aagawin ng sinuman. Nakita niyo po? Kahit sino bang kilalang makapangyarihang tao o boss ng mga bagay ng espiritual na kasamaan, sino man, hindi sila aagawin sa aking kamay, sabi ng ating Panginoong Hesus. And then nasabi sa verse 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Kamay ni Kristo, kamay ng Ama. Nandito ka sa gitna. Hawak-hawak kanya ng 2 kamay. Mga kapatid, ito pong talatang ito ang isa sa pinakamatibay nating pinanghahawakan kung bakit po tayong mga Baptist ay hindi naniniwalang nawawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. Gusto kong lagyan po ng tawag dito. Nakalimutan ko yung salita. Qualification, ano? Tunay na mananampalataya ang hindi nawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin, kung nakikita sa iyo yung mga marka, no? Kung hindi ka tunay na mananampalataya, nagpanggap ka lang ng tupa, tapos nagbalik ka sa dati mong buhay, ibig sabihin, hindi ka talaga tupa, no? Pero kung tunay kang tupa,
Nanampalataya ka kay Kristo, nakikita yung sa buhay mo, yung pagsunod kay Kristo, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Kasi ang nag-iingat po niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi po tayo. Kung tayo lang ang nag-iingat ng ating kaligtasan, matagal na natin itong nawala. Susi nga lang ng bahay. No? Susi nga lang ng motor, dalas mawala. Di po ba? Yung kaligtasan pa po natin. Pero salamat sa Diyos, yung atin pong buhay na walang hanggan, yung atin pong kaligtasan, ay iniingatan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama sa langit. Ulitin ko, mga kapatid, napakasarap ng verses 28 to 29, no? Uwi mo to. Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, sabi ng Panginoon Jesus. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sabi po ng ESV Expository Commentary commenting on this first verse, and I quote, "Because the Father is greater than all, the sheep can be certain that no one can take them from the Father. There is no power in heaven or on earth greater than the power that keeps those who believe in Jesus. There is no demon, no deceiver, no antichrist, no Satan that will prove stronger, more persuasive, more compelling than the Father." End of quote. Sa Filipino, yamang ang Ama ay dakila sa lahat, nakasisigurado ang mga tupa na walang makakaagaw sa kanila sa Kanya. Walang kapangyarihan sa langit at maging sa lupa ang hihigit sa kapangyarihan na nag-iingat sa mga mananampalataya kay Kristo. Walang demonyo, walang mandaraya, walang antikristo, walang satanas na napatunayang mas malakas, mas kapani-paniwala at mas nakakukumbinsi kaysa sa Ama. Mga kapatid, napakasarap na katotohanan po na maibaon natin sa ating mga puso na sa mundong walang kasiguraduhan, ano? Hindi mo alam kung bukas mahal ka pa ng asawa mo, pa ng jowa mo, no? Hindi mo alam bukas may trabaho ka pa, o may hanap buhay ka pa. Hindi mo alam mamaya kung buhay ka pa eh. Yun ang totoo eh. Walang kasiguraduhan. Pero napakarami pong hindi sigurado sa mundo, pero kung ikaw ay tupa ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, nakakasigurado ka na secured ang eternal glory mo sa langit. Secured! Mga kapatid, ano po ang gagawin natin sa mga katotohanan narinig mo ngayon? Ano ang nararapat mong maging tugon? Ulitin ko ang main idea. Kung na-appreciate mo yung blessing na meron ka bilang tupa ng Diyos, ang mga tupa ni Kristo ay pinagpalang lubos, kaya dapat tayong magpuri, maglingkod, at mabuhay para sa Diyos. Kapatid, kung tupa ka ni Kristo, palagi kang may dahilan para magpuri sa Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero hindi nababago nun yung fact na ikaw ay tupa ng Diyos. Ikaw ay pinagpala niyang lubos. May dahilan ka para palaging magpuri sa Diyos. Palagi kang may nag-aapoy na motibasyon para maglingkod ka. No? Nasunugan ka man ng bahay, nawalan ka man ng malaking pera, nabatak man ang motor mo, kung ano-ano lang pwede mong sabihin, may problema mga ka man sa bahay, meron ka pa rin nag-aapoy na motibasyon para paglingkuran siya. Palagi kang may inspirasyon para hindi na mabuhay para sa kasalanan, kundi mabuhay para sa iyong dakilang pastol na nagbigay sa iyo ng napakadakilang regalo. Yung buhay na walang hanggan na kailanman ay hindi niya na tatanggalin sa iyo. Sapagkat ikaw, kapatid, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at nagsisi sa iyong mga kasalanan, ay kabilang sa mga pinagpalang tupa. Kabilang ka sa mga pinagpalang tupa. Purihin po ang ating